Isang matinding kontrobersya sa Israel matapos ang mga pahayag ng pinuno ng Shabak na linggo, isang banta sa lahat ng mga lingkod bayan ng Israel at ang malawak na impluensya ng mga ideya ng Amerika sa pampulitikang buhay ng Israel. Tatalakayin natin ito ngayon. Ako si Ilana Maisel Diamant at ito ang Basic Law. Maligayang ika-250 anibersaryo Amerika. Hindi kami nakapag-record nung nakaraang linggo. Kaya mabuhay, mabuhay, L'chaim. Pero babalikan natin yan mamaya-maya lang. Dahil sa matinding banggaan ng politika at korte, kailangan nating talakayin ang kasalukuyang nangyayari at paano ito. May ilang ideya mula Amerika na nakatulong, nakasama, at posibleng makatulong sa muling pagbubuo ng kaayusang konstitusyonal ng Israel. Kasama natin ngayon si Jonathan Green, eskolar ng konstitusyon at may akda ng Rogue Justice. Maligayang balik sa programa, Jonathan. Salamat, Ilana. Masaya akong narito. Laging masaya kang makasama. Kaya, simulan na natin. Ang pinuno ng Shabak, hepe ng Shabak, David Zini, ay nagbigay ng pahayag noong Martes ng gabi sa isang event ng Argaman Institute na siyempre, isa sa mga kaugnay nating proyekto sa pagsasanay ng konserbatibong pamumuno. At sa isang medyo mahaba, kalahating oras na talumpate, sinabi rin niya ang isang bagay na tila yumanig sa Israeli intelligentsia, ang media. Sa madaling salita, ang kanyang katapatan ay para sa mga kinatawang sangay ng pamahalaan. Sa tingin ko, karaniwan lang ito sa Amerikanong konteksto o ibang kanluraning demokrasya. Pero dito, yumanig ito sa pundasyon ng buhay politika. Ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyayari at bakit nagkakagulo ang lahat dahil sa mga pahayag na ito. Maraming salamat, Ilana, at nakakatuwang makabalik dito muli. Natutuwa akong nabanggit mo yan at doon tayo nagsimula dahil ang issue kay David Zini na hepe ng Shabak ay magandang halimbawa kung gaano kabaluktot ang ilang bahagi ng pampublikong diskurso ng Israel tungkol dito. Si David Zini ang hepe ng Shabak, ang ahensya ng panloob na intelihensya ng Israel, parang FBI nila. May sinabi siyang sobrang payak. At sobrang payak ito sa dalawang antas, parehong legal at prinsipyo. Babalikan ko yan mamaya. Bibigang diin ko na siya ay nire-record noon. Alam niyo siya ay nire-record, ibig sabihin hindi ito, alam mo na, may mga tao na sinusubukang ipakita ito na parang malaking balita o parang, alam mo na, palihim na natuklasan ang kanyang mga tinatagong opinyon at ngayon ay inilantad. Siyempre, sinabi niya ito sa isang ganap na pampublikong lugar. At ang sinabi lang niya ay bilang pinuno ng pangunahing Internal Security Service ng Israel, siya ay nasasailalim sa superbisyon at pangangasiwa ng mga halal na sangay ng pamahalaan. Pag-uusapan ko kung bakit ito kakaiba sa Israel at kung bakit ang lahat, o hindi naman lahat, pero kung bakit ang kampo ng pang-ingibabaw ng hudikatura o ilang bahagi ng kampong yon ay matinding tumututol dito. Pero ito ay napaka-basic sa dalawang antas. Isa, malinaw naman, ay ang legal na antas. Ang batas ng Israel at ang batas na sumasaklaw sa Shabak, ang Shin Bet, ang serbisyong panloob na intelihensya ay malinaw na nagsasaad at nagtatakda na ang Shabak ay nasa ilalim ng superbisyon ng mga halal na sanggay ng pamahalaan ng punong ministro. Nakasulat ito ng direkta ron. Nasa itim at puti iyan, gaya ng sinasabi namin sa Hebreo. Malinaw ito at hindi mapag-aawayan. Pangalawa, sa prinsipyo, ano ang pinakapundamental na pananaw ng kaluraning kaisipan? Baka balikan natin ito sa ika-250 anibersaryo ng Amerika. Ito ang isa sa pinakamahalagang pananaw ng kanluraning demokratikong kaisipan. Ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, lalo na ibig sabihin, hindi lang basta ang sangay ng ehekutibo ng gobyerno, kundi ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, lalo na ang mga organisasyon ng pulisya at mga organisasyon ng intelihensya ay kailangang mahigpit na binabantayan at kontrolado ng sibilyang pamahalaan, ng halal na sibilyang pamahalaan. Paano makapananatili ang isang malaya, liberal at demokratikong lipunan kung ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas at intelihensya ay hindi kontrolado ng sibilyan? Ano nga ba talaga ang nangyayari? May mga dating pinuno ng Shabak at mga lider ng partidong tatakbo sa eleksyon na nagsabing, paano niya masasabing tapat siya sa mga politiko pero hindi sa estado? Sige, paano nagagawa ng isang taong may tungkuling protektahan ang mismong demokratikong rehimen ng Israel na magsabi ng ganoong bagay? Hindi ko maintindihan kung paano sila nakarating sa ganyang konklusyon. Kaya nitong mga taon, ang katas-taasang hukuman ng Israel at mga kinatawan nito, pati legal na tagapayo ng gobyerno at iba pa. Siyempre, sa kampo ng mga supremasista ng hudikatura at kaliwang politika, nakabuo sila ng kakaibang ideya.
Ang mga lingkod bayan at mga kawalan ng gobyerno, pati na rin ang mga empleyado ng gobyerno, kabilang na ang mga nasa pinakamataas na antas na may hawak ng pinakamalaking kapangyarihan, ay may utang na katapatan. O kaya naman, ang kanilang mga prioridad o ang kanilang mga obligasyon ay para sa estado mismo, sa estado sa pangkalahatan o minsan sinasabi nila para sa interes ng publiko. Ang problema ay maganda lang pakinggan sa papel at mukhang kapani-paniwala. Siyempre, lahat ng lingkod bayan ay may tungkulin sa Estado at sa pagprotekta at pagsusulong ng mga interes ng Estado. Pero sa huli, nagiging isang ganap na abstraksyon na lang yon. Ang ibig talaga nilang sabihin kapag sinasabi nila yon ay katapatan at pagtalima sa Korte Suprema at sa mga kinatawan nito. Sa madaling salita, ang legal na establishmentong pinamumunuan ng kaliwang politika ang nagdidikta sa mga taong ito. Ito ay isang kakaibang pagbabaluktot sa mga termino na ginawa nila habang pinag-uusapan ang kalayaan. Tama ba? Kalayaan ng mga ahensya na pagpapatupad ng batas, kalayaan ng mga ahensyang itinatag ng batas o mga ahensya ng gobyerno at iba pa. Kadalasan, ibig sabihin nito sa ibang lugar, ay kalayaan mula sa direktang panghihimasok sa mga particular na desisyon. Tama ba? Hindi natin inaasahan na ang punong ministro o ang halal na gobyerno ang magdidikta sa syabak kung sino o paano imbestigahan o ang mga detalye ng kanilang trabaho. Inaasahan natin na ang halal na gobyerno ay magkaroon ng ganap na superbisyon at pangangasiwa sa mga ahensyang ito, kabilang ang pagtatakda ng mga prioridad. Sama dyan ang paggawa ng malawakang mga patakaran sa paglalaan ng mga yaman. Sama rin dito ang kapangyarihang mag-hire at tanggalin ang mahahalagang tao sa organisasyon kapag hindi gusto ang kanilang asal. Ganito ang ginawa ng kaliwa sa Israel at kampo ng mga naniniwala sa supremasyang panghukuman. Pinagsama-sama nila ang ideya ng karaniwang kalayaan na oo, dapat may sariling antas ng kalayaan ang mga ahensiyang ito. Hindi dapat pinakikialaman ng mga politiko ayon sa gusto nila. Pinagsama nila ito sa isang nakakatakot na konsepto ng kalayaan o autonomiya na ayon sa kanila, dapat lubos na malaya ang mga organisasyong ito. Dapat lubos na malaya ang mga organisasyong ito mula sa supervision, kontrol, o pangangasiwa ng mga institusyong pinili ng taumbayan. Labag ito sa kanluraning liberal na kaisipan sa politika. Sa madaling salita, sinumang taong makademokrasa sa kanluran ay dapat mangilabot sa tuwing maririnig nila ito. Isang ahensya ng panloob na intelihensya o ahensya ng pagpapatupad ng batas ang nagsasabing gusto nila ng otonomiya at kalayaan mula sa mga pampulitikal at halal na institusyon. Kaya ang kamangha-mangha dito ay, para ibuod, si David Zini, ang pinuno ng Shabak, ay nagsabi ng mga bagay na sobrang payak kapwa sa batas ng Israel at sa mga pangunahing prinsipyo ng demokratikong pamahalaan. Gayunpaman, matindi ang reaksyon ng maraming legal na grupo sa kaliwang bahagi ng politika sa Israel. Pinapakita nito kung gaano nalayo ang mga organisasyong ito at tao mula sa pangunahing prinsipyo ng demokrasya at kung gaano kaluwag ang pagsunod nila sa batas ng Israel. Magdadagdag muna ako ng panggatong bago tayo magpatuloy at iuugnay ito sa pangunahing prinsipyo para pag-isipan ang susunod na hakbang. Kung saan may isang kawili-wiling desisyon na inilabas na yung linggo, na isa sa mahabang hanay ng mga kaso na may kaugnayan sa ikalawang autoridad sa pagsasahimpapawid, isang bagay na medyo komplikado. Ayokong masyadong talakayin ito ngayon. Siguro pwede mong banggitin ang ilan sa mga pangunahing punto, pero ang kaso mismo ay medyo technical. Kaya nagulat ako nung makita yon. Kahit sabihin na natin, The Times of Israel, isa pang malaking news website, may malaking headline mismo sa ilalim ng, alam mo na, Iran at Turkey. Tungkol ito sa posibilidad ng galing ito sa desisyong ito, pagtanggal. Parang professional na immunity o protection mula sa civil suit para sa mga kawani ng gobyerno na hindi sumusunod sa mga desisyon ng korte. Tama ba? At mayroong namumuong kontrobersiya sa Israel tungkol kung kanino at lantad ito, ibig sabihin hindi na ito usapin ng, alam mo, mahilig gumamit ng salitang deep state ang mga tao na talagang iniiwasan ko. Sabihin na lang natin, deep state kontra sa mga halal na opisyal. Ito ay isang bukas na talakayan sa Israel sa pampublikong larangan kung saan sinasabi ng mga tao pinag-iisipan nila ang tanong kung kanino talaga dapat tapat ang mga namamahala sa burokrasya. Ngayong linggo, lumabas ang korte at sinabing dapat sa kanila ang katapatan dahil sila ang kumakatawan sa paghahari ng batas. Iyan na yon ang laman ng balita. Tulad ng sabi ko, naiulat ito sa Ingles ng di gaanong kinu-question. Sa Hebreo,
May mga tao sa bawat panig ng isyu. Pwede mo pa bang ikwento yan ng kaunti? Oo. Sa tingin ko, Ilana, magkaugnay ang dalawang issue dahil isa ito sa mga bagay na nakita natin. Ang mga nakapailalim na elemento ng hudisyal na supremasa sa Israel at ang pag-angat ng Korte Suprema sa Israel ay ang pananakot at panggigipit sa mga halal na kinatawan, lalo na sa kanan o sa mga handang hamunin ang korte. Ang pananakot at panggigipit sa mga opisyal sa civil service at ehekutibong sanglay ay nakikita natin sa maraming paraan. Sa mga paraang nakita natin itong ginagawa ay sa pamamagitan ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas at ng sistemang pangkatarungang kriminal. Hindi na kailangan pag-usapan pa yon, pero konektado ito sa sinabi ni David Zini at sa kontrobersya niya. Galing ito sa dalawang direksyon, tama? Isa dito ay nagkaroon tayo ng mga dating pinuno ng Shabak, kabilang na ang nadiskaril na si Doynenba na siya ang, alam mo na, pinuno ng Shabak bago at noong Oktubre 7. May mga pinuno ng Shabak na nagta-target, nag-iimbestiga, at nakakapasok sa hanay ng iba't ibang ministro ng gobyerno, tulad ni Ministro Ben-Gvir. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng pagsisikap na gawing sandata ang Shabak, laban sa mga halal na opisyal at matataas na opisyal ng gobyerno. Sa parehong panahon, ito ang kabilang panig ng usapin. Dahil lang kay David Zini. Ang malaking issue ng punong abogadong militar at ang nakakakilabot niyang asal kaugnay ng video mula sa Sdeteyman at iba pa. Ang kanyang, alam mo na, napakalinaw, tiwali at ilegal na mga kilos, di umano'y ilegal na mga kilos. Iyon ay nabunyag lamang dahil sa matapang na aksyon ng taong ito ni David Zini na hindi pumayag sumunod sa kagustuhan ng establishmentong legal. Sige, paano nga ba lahat ng ito konektado sa binanggit mo lang na yon? Kamakailan, malakas ang pahiwatig ng Korte Suprema ng Israel na kung hindi magsimula ang mga opisyal ng gobyerno, um, hindi susunod sa mga utos ng korte, kahit na malinaw at hayagang labag ito sa batas. Tama ba? Kaya kahit magbigay ang korte ng isang malinaw at hayagang labag sa batas na utos, na tahasang sumasalungat sa mismong nakasulat sa batas, sinasabi ng korte na, Hoy, kung isa kang opisyal ng gobyerno at hindi ka susunod dito, kahit na meron kang, sa totoo lang, utos, isang legal na utos mula sa iyong nakatataas, tama? May legal kang utos mula sa iyong nakatataas ayon sa batas. Kung hindi ka sumunod, maaari kang managot sa civil liability at kasuhan para sa danyos mula sa iba't ibang panig. Kakaiba ito dahil una, walang sinasabi ang batas ng tort sa Israel tungkol dito, di ba? Meron tayong Israeli Tort Ordinance. Ito ang pamunahing batas na namamahala sa mga tort sa Israel. At itong batas ng tort sa Israel. Nagbibigay ng malawak na immunity sa mga kawani at empleyado ng gobyerno laban sa personal na pananagutan. Tama? Pero maaring managot ang Estado. Pwede mo pa ring idemanda ang Estado dahil sa ilegal o pabaya na kilos ng gobyerno. Kadalasan, hindi mo pwedeng idemanda ang isang tao bilang individual para sa danyos o pananagutan sa ginawa nila. Sabi ng korte, itabi muna ang usaping kriminal. Kung hindi ka susunod sa utos namin kahit malinaw na illegal ito, ilalantad ka namin sa tort claim at magiging personal kang mananagot. Tama ba? Ang iyong ari-arian, kalayaan at kayamanan bilang individual o pamilya ay maaring malagay sa panganib. Dahil papayagan namin kasuhan ka ng mga tao kahit sumusunod ka lang sa utos ng iyong mga nakakataas. Kahit ginagawa mo lang ang mismong nakasulat na batas at nagsasagawa ng legal na aksyon. Sa tingin ko, posibleng napakabigat na hakbang ito sa paggiit ng korte ng kapangyarihan nito sa ehekutibong pamahalaan ng Israel. Tama. At para lang siguro, bigyan diin, ang tinutukoy mo ay mga aksyon na malinaw na legal ayon sa batas, hindi yung mga sabihin na nating malinaw na ilegal at kung saan ikaw ay sasang-ayon pa rin. O alam mo, ipapatupad ang mga aksyon na, sa teorya, dapat ay maaari kang mapatawan ng anumang uri ng parusa. Sa Israel at karamihan ng jurisdiksyon, kahit malinaw na illegal ang isang aksyon, kadalasan may civil na pananagutan o immunity ang mga tao. Pero hindi ganoon dito. Ibig sabihin, tinag-uusapan natin ang mga isyung malinaw na katanggap-tanggap, malinaw na saklaw ng batas. At gayon pa man, sinasabi ng korte na kailangan mong unahin ang aming labag sa batas at ilegal na mga utos at kautusan kaysa sa malinaw, hayag at tiyak na letra ng batas. Kung hindi mo gagawin, ilalantad ka namin sa pananagutang sibil. Iba ang pagkakalahad ko dyan. Sa tingin ko, sinasabi ng korte na sumunod ka sa amin dahil iyon ang batas, hindi ang iba.
Naalala ko si Thomas Clarence. Sinabi ni Justicia Thomas Clarence sa Amerika, alam mo. Palagi nating susundin ang mga dating desisyon, parang sinasabi nating mas mahalaga ang desisyon ng hukuman kaysa sa konstitusyon. Kung mali ang mga ito pero kailangan sundin, parang sinasabi nating mas mataas pa sila sa konstitusyon, gaya ng sabi ng korte. Balino na sinabi ng korte at tama kailan. Lilipat tayo sa usapin ng mga ideya mamaya. Pero dahil maraming ganitong kaso ang saklaw ng konstitusyon, halos kahit sino pwedeng magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Kaya nagiging lantad sa panganib ang mga taong ito. Isa itong napakalaking espada ni Damocles na nakasabit sa kanilang mga ulo na, gaya ng sinabi ko kanina, ay iniuulat na parang ito ay pagtatanggol sa pamamayani ng batas. At habang palagi akong handang pakinggan ng iba pang mga argumento, at sa katunayan, alam mo, ang forum na sabay nating itinatag ay tungkol sa pagbibigay ng plataporma sa lahat ng mga argumentong yon. At gagawin natin yon. Para sa akin, talagang walang kapantay, di ba? Alam mo, di ko sinasadya ang biro. Pero dapat talagang pag-usapan ito ng simple at kung ano ang ibig sabihin nito sa buhay ng tao. Ngayon, noong una naming naisip na buuin ang palabas na ito ngayon, iba sana ang simula namin. Pag-uusapan sana namin ang ika-250 kaarawan ng Amerika. America! Mahal namin ng Amerika. Masaya kami na riyan ng Amerika. Nagbibigay liwanag at nagsisilbing tanglaw ng kalayaan sa mundo. Ipinagmamalaki kong maging Amerikano. Sa mga nakaraang taon ng pagtatrabaho ko sa edukasyon at batas sa Israel, napansin kong may dalawang pananaw sa mga ideya ng Amerika. Ibig sabihin, ito ang tatalakayin natin na yon. Sa isang banda, marami sa mga nangyari sa batas ng Israel ay parang walang kontrol o sobrang kontrolado. Ang mabilis na paglago nitong mga dekada ay bunga ng mga ideya ng Amerika na hindi lubusang nga isakatuparan doon. At naniniwala rin ako na mayroong buong hanay ng ibang mga ideya mula sa tradisyong Anglo na sa iba pang mga lugar ay lubos na naipahayag sa Estados Unidos. Kung ipapatupad natin ang ilan sa mga ito o pag-iisipan natin ito sa konteksto ng Israel, mas magiging maayos ang kalagayan ng Israel. Gusto kong magsimula sa iyo bago tayo tumutok sa ating mga problema. Nabanggit mo ang papel ng mga ideya ng Amerika sa pagkakatatag ng Israel. At medyo nakakagulat din yon, dahil ang Israel, syempre, ay namanang isang uri ng pamahalaan ng UK at isang lubos na magkaibang paraan ng pag-iisip tungkol sa ugnayan ng mamamayan at estado, ekonomiya at iba pa. Bakit hindi tayo magsimula doon tapos mabilis na lumipat sa mga nangyari mula dekada 80 at pagkatapos pa? Siyempre, magandang takbo ng usapan natin. Isa sa mga makikita natin tungkol sa pagkakatatag ng Estado ng Israel ay na sa maraming aspeto, oo. Lumago ito mula sa isang uri ng legal na common law system ng mga British. At may oran ding iba't ibang mga elemento na malinaw na namanan nito mula sa mga British. At sa totoo lang, mula rin sa mga Ottoman. At halo-halong iba't ibang legal na kultura at mga konsepto ng pamahalaan at iba pa. Pero siyempre, kasabay nito, maraming talagang nakakaintrigang pagkakatulad sa pagitan ng Israel at ng US. Sa maraming aspeto, palaging malinaw at natural ito. Isa pa, ironically, ay ang mismong paglaban sa British sa ilang bahagi. Tama ba? Ibig kong sabihin, may maliit o bagong bansang umuusbong mula sa colonial o mala-colonial na pamamahalag British. Sa tingin ko, may pagkakatulad doon. Pangalawa, may bansa kang itinatag ng mga refugee para sa mga refugee. Siyempre, sa Israel, hindi lang ito para sa lahat ng refugee. Ito ay para sa mga Jewish na refugee o para sa mga Hudyo sa buong mundo. Pero sa tingin ko, may mga magkaparehong elemento at mga pagkakatulad doon. Meron ka ring parang underdog na pag-iisip, di ba? Lumalaban kahit mahirap ang laban. Oo, ang Israel ay hindi nakikipaglaban sa England. Nakikipaglaban ito sa 7 Arabong hukbo. Pero sa parehong kaso, meron kang parang magulong grupo. Mas mahina ang puwersang militar na lumalaban sa napakalakas na kalaban at nagtagumpay pa rin para sa kanilang kalayaan. Sa tingin ko, marami pang ibang-ibang kahatang pagkakatulad na makikita natin. At sa tingin ko, mas interesante pa dito at sasabihin ko rin sa mas malawak na paraan, may dalawang mahalagang punto dito na madalas hindi napapansin o naiisip ng mga tao. Isa dito ay siyempre ang Israel ay may deklarasyon ng kalayaan na hindi naman halata ibig sabihin ang mismong aksyon na iyon ay hango sa Estados Unidos.
Siyempre, ang Inglaterra ay wala namang ganoong bagay. Ibig ko sabihin, ang mismong gawa ng isang kolektibong grupo ng tao na ipinapahayag ang kanilang hangarin para sa kalayaan, idinedeklara ang kanilang at sa pamamagitan ng gawaing yon, nagiging isang malayang bansa. Yan ay malalim na Amerikano at mula sa tradisyon ng Amerika. Pero ang hindi alam ng marami, ang unang draft ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Israel ay malaki ang hiniram mula sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Amerika. May malawak na pananaliksik tungkol dito. Maganda ang sanaysay ni Yoram Shachar at may kabanata rin sa aklat ni Neil Ragachevsky. Tungkol sa Deklarasyon ng Kalayaan, kung saan inilista ang kasaysayan at pag-unlad nito at kung sino ang unang gumawa ng draft. Isa itong mid-level na baguhang abogado na inatasan sa Israel sa Tel Aviv na gumawa ng unang draft o unang pagtatangka sa draft ng Deklarasyon ng Kalayaan. Una niyang ginawa ay binuksan ang Deklarasyon ng Kalayaan ng US at kinopya ang ilang bahagi at seksyon nito sa kanyang unang draft. Ngayon, syempre habang umuunlad ang draft na ito at habang ito ay unti-unting naging pina na Deklarasyon ng Kalayaan, dumaan ito sa maraming pagbabago. Mahirap na matukoy ang mga bahaging yun ngayon, pero makikita mo pa rin ang ilang bakas nito. At para lang magbanggit ng ilan, sa tingin ko, isa sa pinakamahalaga ay ang mismong ideya ng likas na karapatan, hindi lang ng isang bayan. Tama ba? Alam mo, mga di maikakait na karapatan ng mga individual laban sa gobyerno, kundi ang likas na karapatan ng isang bayan. Tama ba? Kami ang sambayanan ang ideya sa Deklarasyon ng Kalayaan tungkol sa karapatan ng bayan na bumuo ng kanilang gobyerno, buwagin ang gobyerno, at iba pa. Ito ay isang bagay na inuulit sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Israel na nagsasalita tungkol sa likas na karapatan ng sambayan ng Hudyo sa lupain ng Israel at iba pa. Meron pang ibang mga elemento, pero sa tingin ko, yun ay isang bagay na talagang interesante na hindi alam ng karamihan ng tao. May mga pangunahing elemento dito na direktang magmula sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Amerika papunta sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Israel. Sa palagay ko, malinaw at pinatunayan ng kasaysayan na nakita ng mga Israeli noong 1948 at 48 ang maraming pagkakatulad. At talagang nakita nila ang kanilang sarili sa ilang antas, tama, bilang mga tagapagmana ng tradisyong iyon ng isang bansa na ipinapahayag ang kalayaan at nagiging isang malayang estado. Sa palagay ko, na-inspire talaga sila ng Deklarasyon ng Kalayaan ng US. Na syempre, alam mo, ay meron ding sarili nitong pinaghangguan ng inspirasyon. Benayot, gaya ng sabi natin sa Hebreo, pati na rin ang iba pa, mga ideyang Hudyo. Kaya ito ay isang magandang historical na symbiosis. Sige, kaya mahalaga, dramatiko, at interesante yon sa pag-unawa. Kahit ang mga nantatag ng Israel, marami sa kanila ay may pagkiling o malakas na pagkiling noon sa tinatawag na USSR. At ang mga jurista ay karaniwang may pagsasanay alinman sa sistemang British o sa iba pang mga sistemang kontinental ng Europa. Tumingin sila sa Amerika bilang pinagmumulan ng mga halaga at katarungan na nais nilang tularan dito sa Estadong Hudyo. At ngayon gusto kong pag-usapan ng iba pang mga ideya na nakapasok na sa parang intelektual na kamalayan ng Israel, lalo na sa mundo ng batas at pag-usapan kung paano sila ay bahagyang responsabale sa gulo na kinasasadlakan natin na yon. Ibinibigay ko sa iyo ang misyong yan. Simulan mo na. Malaki ang paksang ito at maraming dapat talakayin pero mabilis lang natin itong tatalakayin. Malinaw na ilan sa mga kaguluhan ang nararanasan natin ngayon. Pagdating sa supremasya ng hudikatura, sa kapangyarihang inangkin ng Korte Suprema ng Israel para sa sarili nito, at sa suportang ibinibigay rito ng kampung pampulitika ng kaliwa sa Israel, na talagang produkto ng American Constitutional Jurisprudence noong dekada 60 at 70, at pati na rin sa mga sumunod na taon. At ito ay isang napakadirektang koneksyon. Madalas, hindi ito agad napapansin ng tao. Pero una sa lahat, alam naman natin at tinatanggap na ang sistemang legal ng Israel ay malaki ang impluwensya ng sistemang legal ng Amerika. Karamihan sa mga profesor ng batas sa Israel ay doon mismo kumukuha ng kanilang doktorado o PhD sa mga Ivy League na universidad sa Amerika, nakakaiba rin sa sarili nito. Kadalasan, mahilig maglatala ang mga akademikong Israeli sa mga journal sa Amerika at iba pa. Pero mas particular, ang mga hukom sa Israel, at syempre, nangunguna sa kanila si Aharon Barak, pati na rin si Yitzhak Zemil at ilan pang iba, mga hukom sa Israel. Hayagang, may kamalayan,
at sinadyang tumingin sa Amerika bilang pinagmumulan ng inspirasyon at bilang pinagmulan ng marami sa kanilang sariling mga prinsipyong konstitusyonal at mga revolusyon konstitusyonal. Mas particular pa, dito mas nagiging interesante ang mga bagay. Hindi sa kasamaang palad, hindi lang basta tumitingin sa Amerika sa kabuuan at basta-basta kinukuha ang buong pakete ng mga prinsipyong Amerikano at mga tradisyong konstitusyonal ng Amerika. Kasama na, pwede nating pag-usapan ang ilan, pero kasama dito ang pag-iwas sa purong konsentrasyon ng kapangyarihan o kasama ang soberanya ng mamamayan at iba pa, kasama ang limitadong pamahalaan at iba pang mga mekanismo at elemento. Tiningnan ng kataas-taasang hukuman ng Israel at ni Aharon Barak ang mga partikular na elemento ng jurisprudence sa Amerika noong dekada 60 at 70. Kaya tinitingnan natin ang Warren Court at pagkatapos ang Burger Court at pagkatapos ay ilang iba pang elemento ng konstitusyonal na jurisprudence ng Amerika. Ang kataas-taasang hukuman ng Israel, lalo na si Aharon Barak, ay tumingin sa ilang doktrina mula sa kataas-taasang hukuman ng Amerika. Particular, mga bagay tulad ng substantive due process o living constitutionalism o isang napakalawak at malikaing pananaw sa interpretasyon ng batas, interpretasyon ng konstitusyon at ng papel ng hudikatura. Sandali lang. Huminto tayo sandali dahil hindi lahat ng nanonood ng palabas ay abogado. Gusto ko lang kunin ang ilang bagay na iyon at ipaliwanag kung bakit mahalaga sila sa isang pangungusap. Oo naman. Alam mo, nagkaroon tayo ng isang panahon sa Korte Suprema ng US, lalo na noong dekada 60 at 70 at kaunti pa pagkatapos noon, na unti-unting humina. Pero nagkaroon ng rock ang jurisprudence ng konstitusyon ng US, kung saan naging mas malikhain ang Korte Suprema kaysa dati at mas liberal kaysa dati. Hindi lang ito tungkol sa pagiging kaliwa sa politika. Ang ibig kong sabihin ay liberal sa pag-unawa at pagpapatupad ng batas. Nung panahong yun, gumawa ang Korte Suprema ng US ng mga doktrina na nagbigay daan para balewalayan ang teksto ng konstitusyon at magdagdag ng mga probisyong wala o hindi nilalayang ilagay doon. Sa madaling salita, ginawa nitong parang ang Korte Suprema ng US at ang mga mahistrado nito ang may akda ng bagong konstitusyon ng US. Minsan ginawa nila ito ng lantaran, ibig sabihin, sinabi nila na kami, mga hukom, ay parang ipinapasa namin ang makabagong damdaming panlipunan sa pamamagitan ng konstitusyon at ng korte. Pinapapasa namin yon sa buhay publiko at mga batas, at iba pa. Kaya ito ay itinuturing na isang radikal na paglayo mula sa naunang jurisprudensya at mga tradisyon ng Korte Suprema ng US. At ito, sa maraming aspeto, ay nagpasimula ng isang alon sa buong mundo, at lalo na sa Israel, kung saan maraming hukuman at hukom sa iba't ibang panig ng mundo ang tumingin dito, at nagsabing, sandali, kaya rin navigation gawin yon. Kung nakakalusot ang mga hukom sa US sa paggawa nito sa isang bansang gaya ng US, kung saan sineseryoso ang mga ideyang ito, marahil kaya rin navigation gawin iyon. Dito kumuha ng inspirasyon si Aharon Barak at ang kataas-taasang hukuman ng Israel mula sa mga hukom na ito at kanilang doktrina. Sinabi nila, kaya rin naming magdulot ng parehong revolusyon, kung saan nakakamit ng mga hukom ang napakalaking kapangyarihan sa paggawa ng pulisya, kung saan inaangkin namin ang ilang kapangyarihan, autoridad at pribilehiyo na hindi pa kailanman naibigay sa mga hukom noon. At higit sa lahat, maaring talikuran ng batas na alam natin at gumawa ng mga desisyon ng hukuman na pawang mga arbitraryong kautusan na walang batayan sa legal na teksto, kasaysayan at tradisyon ng batas. Sinimula na ito ng kataas-taasang hukuman ng Israel. Tama, para sa layunin ng panbibigay katarungan. Tama. Para sa mga di umano'y progresibong layunin, tama ba? Kahit katarungan, karapatang pantao, demokrasya, o anumang abstract at malabong prinsipyo na gusto mong banggitin. At gaya ng tama mong napansin, oo. Ibig sabihin, palaging ginagawa ito ng mga hukom sa pagkukunwari na at marahil sa tunay na paniniwala na sila ay, alam mo, nagpapalaganap ng isang tunay na mahalagang prinsipyo sa isang demokrasya at sa isang malayang lipunan. Pero ang totoong resulta ay palaging ganito, at totoo ito sa Amerika, totoo ito noon sa Amerika, at totoo rin ito ngayon sa Israel. Ay simpleng paldidikta ng pulisya, paldidikta ng mga patakaran, at resulta sa lipunan ng isang grupo ng mga hindi halal na burokrata. Kung tayo lang nag-uusap,
Masasabi kong magandang halimbawa nito ang pagbibigay diin kay Ronald Dworkin sa pag-aaral ng batas. Pero hindi lang naman tayong dalawang nag-uusap. Kaya ang gusto ko talagang gawin kapag pinag-uusapan natin, sabihin na natin ang pagiging pangunahing mahalaga ng mga ideyang ito o ang pagiging prominente ng mga ideyang ito ay ang kumuha ng totoong kaso kung saan nagkaroon na ng epekto ang mga ito na alam mo kung saan maaring nabago nila ang kinalabasan kumpara sa maaaring ginawa ng korte ng Israel ilang dekada na ang nakalipas. Kung Haredim ang pipiliin mo, malamang mantatalo tayo sa resulta. Pero kahit anong paksa pwede mong piliin. Malaya kang pumili. Hindi, talagang totoo. Sa tingin ko, talagang ang isyung ito ay sumaklaw na sa jurisprudensya ng Korte Suprema. Sa ganitong paraan, makikita mo ang mga bakas ng radikal na Amerikanong pananaw na natuklasan natin na naipasok sa Israel. At sa ganung paraan, halos madali na lang dahil halos lahat ng mahahalagang desisyon ng aktibistang Korte Suprema nitong nakaraang 3 o 4 na dekada, pwede nating matukoy kung saan mismo nagmula ang ilang radikal na aktibistang Amerikanong ideya. At mabibigay ako ng ilang halimbawa. Gusto ko lang banggitin na mahalaga sa akin ang issue ng pag-aangkat ng radikal na aktibistang Amerikanong pananaw na hindi na nang inibabaw sa kasalukuyang batas sa Amerika. Maaring bumalik ito balang araw pero hindi sa Korte Suprema. May kabalintunaan dahil may mga Israeli na nagsasabing hindi dapat mag-angkat mula ibang bansa. Tama ba? Hindi tayo dapat mag-angkat ng mga mekanismo o bagay mula sa ibang bansa, alam mo, nang hindi ginagawa ito sa isang holistiko, komprehensibo, sopistikado at masusing paraan. Pero yun mismo ang ginawa ng Korte Suprema ng Israel. At ito ang kabilang panig nun. Mahalaga ito. Ginawa ng Korte Suprema ng Israel. Tama ba? Inangkat nila ang ilang radikal na elemento at sigurado akong pag-uusapan natin ito mamaya. Walang kahit alinman sa mga karaniwang mekanismo o prinsipyong nagpapahinay at naglilimita na meron kayo sa Estados Unidos. Kaya meron kang ganitong hilaw na kapangyarihan ng hudikatura. Itong hilaw, gaya ng sinabi sa akin ni Joshua Kleinfeld, itong hilaw at tumitibok na kapangyarihan ng hudikatura. Inangkat ng Korte Suprema ng Israel mula sa Korte Suprema ng Amerika. Ngunit ginawa nila ito ng walang anumang umiiral na limitasyon na pumipigil o kumukontrol kahit sa kapangyarihang iyon sa sistemang Amerikano. At dito, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sa Israel ay nagawa nitong maging magulo o mawalan ng kontrol. At maaring balikan natin ito, pero pag-usapan muna natin ang ilang halimbawa dahil hiniling mo yon. Isang halimbawa ay ang pagpapasundalo sa mga Haredi, hindi dahil, at maaari naman nating pag-usapan ng mas malalim ang tungkol sa pagpapasundalo sa mga Haredi at ang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa isyung ito. Um, uh, Ako mismo ay pabor na ang mga Israeli. Pasensya na ang mga Haredi ay dapat magsilbi sa militar ng Israel at maging ganap na kalahok sa lipunang Israeli sa pangkalahatan. At ang tanong ay, paano nga ba natin mararating ang puntong yon? Ano ang malinaw na koneksyon na nakikita natin sa mga Korte Suprema? Ang kahandaang makisangkot sa ganitong lantad at pinagdatalo ng pampublikong kontrobersya at B, na may napakakaunting legal na batayan ng kahit anong uri. At isa sa mga halimbawa na sa tingin ko ay pinaka-nauugnay mula sa US ay ang Roe v. Wade at ang karapatang mag-aborsyon bilang konstitusyonal na karapatan sa Estados Unidos. Isa sa mga sinabi ni Justice Scalia noong 1992 sa kaso ng Planned Parenthood versus Casey, isa pang kaso tungkol sa Roe v. Wade at ang karapatan sa aborsyon na tila kinumpirma ng Korte Suprema ang Roe v. Wade o kinumpirma ang karapatan sa aborsyon sa US. Ayon kay Justice Scalia sa dissenting opinion, lalo lang pinapalala ang kontrobersya ng isyong ito. At lalo nyo lang pinapalalim at pinapahirap lutasin ang isyong ito. Sa halip na hayaan ng publiko na magkasundo, sa halip na bigyan ng pagkakataon ng publiko na pag-usapan ito at magdesisyon para sa kanilang sarili. Sa pamamagitan ng prosesong pampulitika, sa pamamagitan ng pampublikong debat, ipinipilit ninyo ang solusyong ito, ang resulta na ito sa lipunan, nang hindi hinahayaan na dumaan ito sa proseso, na siyang kinakailangan para magawa ito. At sa ganung paraan, lalo ninyong pinapalala ang sitwasyon. Ganito rin ang nangyari sa Israel tungkol sa exemption ng ultra-orthodox sa military service. Dahil ang korte ay nakikialam sa isyong ito ng walang batayan sa batas mula pa nung 1988 mula nung sikat na hatol sa kasong wrestler nung 1988 nang nagpasya itong maaring dinggin ng hukuman. At tuloy-tuloy lang ito. Dapat kong sabihin, syempre, na pinag-uusapan ko ito na mas detalyado sa aking libro. Hindi ko pa nababanggit ng sapat ang aking libro, pero Rogue Justice, ang pag-angat ng judicial supremacy sa Israel, bilhin nyo sa Amazon. Pinag-usapan ko ito ng mas detalyado sa aking libro. May sitwasyon kung saan patuloy nakikialam ang korte, lalo na sa ultra-orthodox draft.
isa sa pinaka-controversial na issue sa pampublikong buhay ng Israel. Isa pang masasabi ko, hindi lang ito pampublikong kontrobersya na pinalala ng korte. Tungkol din ito sa kawalan ng batas, tama? Sa Roe v. Wade at ang karapatan ng mga Amerikano sa aborsyon ay walang malinaw na konstitusyonan na legal na batayan. Lang basehan para sabihing may konstitusyonal na karapatan sa aborsyon. Maari kang mag-opinyon kung ito ay tama o mali. Maari kang magkaroon ng opinyon tungkol dito sa antas ng pampublikong polisiya, sa moral na antas, sa liberal na antas, at iba-iba ang opinyon ng mga tao. Ayos lang yan. Mahina talaga bilang legal na argumento na may konstitusyonal na karapatan sa abortion sa US Constitution. Hindi na natin kailangan pag-usapan ito ngayon. Sa parehong paraan, dito sa Israel, ang ideya na may legal na obligasyon ang gobyerno na ipatawag para sa serbisyo militar ang mga ultra-orthodox na lalaki, tama, na hindi ibigay ang exemption na yon ay palaging katawa-tawa. At sa madaling sabi, hindi ko na palalalimin pa, pero sinasabi ng korte na ang kinatawag na konstitusyon ng Israel na hindi naman talaga konstitusyon, hindi na natin pag-uusapan yan ngayon, pero ang tinatawag na konstitusyon ng Israel ay may nakapaloob na karapatan sa pagkakapantay-pantay. Dahil dito, pinipilit ng karapatang pagkakapantay-pantay ang gobyerno na huwag bigyan ng exemption ang mga ultra-orthodox na lalaki. Ngayon, ang problema ay walang karapatan sa pagkakapantay-pantay sa batas na kunwari ay konstitusyon ng Israel ayon sa korte. Hindi ito nakasulat saan man at hindi iyon aksidente. Kabatayang batas ng 1972 tungkol sa kalayaan at dignidad ng tao sadyang hindi isinama ang karapatan sa pagkakapantay-pantay. Isinama ito sa mga naunang draft at inalis mula sa batas na yon bilang isang mahalagang kompromiso na naging dahilan para maipasa ang batas na yon. At maaari pa nating balikan ito. Marami pang pwedeng pag-usapan tungkol dito. Ito ay buod lang. Pero isipin niyo kung gaano ito nakakatawa bilang legal na argumento kapag sinabi ng korte na kinikilala nila ang hindi nakalistang karapatan sa pagkakapantay-pantay kahit inalis na ito sa batas. Dahil sa tinanggal na karapatan sa pagkakapantay-pantay sa batas, ngayon ay ipapawalang bisa natin ang hangarin ng gobyerno na bigyan ng exemption ang mga ultra-orthodox na lalaki sa serbisyo militar. Isa lang ito sa mga halimbawa at marami pa akong pwedeng ibigay. Sinabi ko sa'yo na kung pipiliin mo yon, malamang ay magkakaroon tayo ng kaunting pagtatalo. At alam mo, wala akong hindi sinasang-ayunan sa lahat ng sinabi mo tungkol sa paraan ng paglapit ng korte sa issue at ang batayan o kakulangan ng batayan, kung paano nilapitan ng korte ang issue at ang rason o kakulangan ng rason na kanilang ginamit. Sa totoo lang, magkasundo tayo. Ayoko lang gamitin ito bilang halimbawa dahil isa ito sa maraming kasong ginagawa ng korte, ang bagay na popular at pakiramdam ng marami ay tama rin. Sa tingin ko, ganito ulit. Hindi rin dapat sa pilitang isama sa serbisyo militar ang mga Haredim. Sige, at may matinding hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, na dulot ng hindi patas na serbisyo ng ilang sektor at hindi patas o kakulangan ng serbisyo ng iba. Sige, kaya ang ginagawa talaga ng korte ay nakikialam ito sa isang usapin kung saan gusto ng mga tao na may mangyari, kung saan matagal na silang naghihintay na may maganap. Siguro dekada na, pero tiyak na nitong mga nakaraang taon. Sa tingin ko, tama ka naman. Isang saglit na parang hindi kayang lutasin ng politika ang problema. Lalo na dahil, alam mo, ang anumang right-wing na koalisyon kumpara sa isang unity government ay kailangang makipagkoalisyon sa mga Haredim. Kaya kapag ginamit natin ang isyong ito para talakayin ang paglago ng kapangyarihan ng hudikatura na hindi nakatali sa batas, konstitusyon o mandato ng taumbayan, ang nangyayari sa huli, ang nagiging resulta ay malamang na malaki ang pagsang-ayon ng publiko sa partikular na aksyong ito. Kapag hindi nauunawaan kung paano pinahihina nito ang demokrasya. At sa kabilang banda, madalas ang nangyayari ay, alam mo na, ang mga nasa kanan ay lumalabas at sinasabi, well, ang dahilan kung bakit hindi natin nare-resolve ang problemang ito sa pamamagitan ng demokratikong proseso ay dahil palaging nakikialam ang korte. Kung hindi lang sana nakikialam ang korte, syempre, sana ay naresolve na natin ito sa tamang paraan. Kahit sa mga unang pagsubok ng gobyerno at Knesset na magpasa ng mga batas para palawakin ang sapilitang pagpapatala sa militar, hindi rin nila ito nagawa sa makabuluhang paraan. Lilipat na ako sa ibang halimbawa at sa tingin ko, tama ka. At ang masasabi ko rito ay sa napakalimitadong saklaw lang ito dahil malinaw na mas malawak talaga ang usapang ito.
Pero sa tingin ko tama ka sa puntong ito. Isa sa mga puna laban sa ganitong uri ng interbensyon ng hudikatura ay nagbibigay ito ng dahilan sa mga politiko at inaalisan sila ng pananagutan sa sarili nilang kapabayaan, sa sarili nilang kakulangan na lutasin ng malalaking problema at magbigay ng mga solusyon. Gamit ito ng mga politiko para sabihin kasalanan ng korte o kaya kung hindi lang nakikialam ang korte, mas marami pa sana ang nagawa nila. Kaya isa ito sa marami kong argumento laban sa ganitong interbensyon ng hudikatura. Hindi ko sinasabing inaalisan nito ng pananagutan ang mga politiko, pero binibigyan sila nito ng pagkakataong magkunwari o magsabi na wala silang pananagutan sa mga isyung ito. Pangalawa, kung lilimitahan ko lang sa pag-unawa sa pagkakatulad ng US at sa laki ng hiniram ng Israel, lalo na ng Korte Suprema ng Israel mula sa US, masasabi kong isa ito sa mga bagay na pareho nilang ginawa ang sabihing kinakatawan nila ang tunay na damdamin ng publiko tungkol sa isyung ito. At ginagaga namin ito dahil ang proseso ng politika at ang mga institusyong pampulitika ay hindi kayang tunay na ipahayag ang totoong pananaw ng publiko tungkol sa isyung ito, bukod sa iba pa. Ngayon, maaari tayo magkaroon ng mas mahabang pag-uusap kung may saysay ba yon. Pero sa tingin ko, ito ay palaging isa mga argumento na laging ginagamit ng mga korte sa ganitong konteksto, lalo na ng Korte Suprema ng Amerika na hiniram at masigasig na pinagtibay ng Korte Suprema ng Israel. Pangalawa, tingin ko ito ay lubang isang napakahinang argumento pareho sa legal na pananaw at sa pananaw ng pampublikong pulisya. Pero lubos akong sang-ayon na ito ay napakaakit-akit. At sa maraming paraan, ito ay nakakahikayat. Isa ito sa dahilan kung bakit nakakalusot ang korte rito. Dahil pumipili sila ng isyung may malawak na suporta sa publiko. Pero hayaan mong bigyan kita ng dalawang halimbawa na sa tingin ko ay mas magpapaliwanag sa punto na gusto naming iparating. Isa ay ang kaso ni Lara El Qasim kung saan ibig kong sasabihin ko ito. Maaring pamilyar ang ating mga manonood, maaring hindi. Pero sasabihin ko ito ng mabilis. May batas na nakasaad sa Israel na naipasa kamakailan lamang noong panahong yon. Sinasabi ng batas na ang mga BDS activist o yung tutulak ng boycott, divestment at sanctions laban sa Israel ay hindi bibigyan ng entrance visa papuntang Israel, kahit turista o iba pa. Hindi sila binibigyan ng entry visa papuntang Israel. Ngayon, tinangkang pumasok ng aktivistang si Lara El Qasim pero tinanggihan siya sa paliparan. Dahil sa rason na yon, siya ay malinaw at walang pag-aalinlangang BDS activist noon pa man at malamang hanggang ngayon. At nang hindi na masyadong pinapalalim pa, muli, pinag-uusapan ko ito sa aking libro, Rogue Justice, The Rise of Judicial Supremacy. Kunin niyo ito sa Amazon. Kunin niyo ito sa Amazon. Alam niyo na kung saan. Kaya ang kataas-taasang hukuman ng Israel sa huli. At syempre, ito ay hinamon sa korte ni Lara El Qasim, ang kataas-taasang hukuman ng Israel. Pinilit ng hukuman ang gobyerno na papasukin siya. Pinilit ang gobyerno na papasukin. Isang aktivista ng BDS na malinaw na wala namang mabuting hangarin para sa Israel, na malinaw na wala ring legal na karapatan, ibig sabihin hindi ito mamamayan ng Israel sa kahit anong paraan. Isang taong walang legal na karapatang makapasok sa Israel. Ginawa ng kataas-taasang hukuman ng Israel ang dalawang bagay na tingin ko ay may kaugnayan din sa usapan sa Amerika. Sila ay nakialam sa diskresyon ng ehekutibo sa isang matinding paraan. Ibig sabihin, malinaw na ibinigay ng batas ang pribilehiyo at diskresyon sa Ministro ng Interior at sa halal na ehekutibong pamahalaan na gumawa ng desisyon tungkol dito. Sila ang may kapangyarihan ayon sa batas kung kailan at kanino magbibigay ng exemption o pahintulot sa ganitong visa. Basta na lang pinawalang bisa ng korte yon at inilagay ang sarili nila sa posisyon ng ekutibong pamahalaan ng Israel tulad ng ginawa rin ng Korte Suprema ng US sa iba't ibang doktrina. Pangalawa, sa antas ng interpretasyon ng batas, basta na lang in-interpret ng Korte Suprema ang kaugnay na batas sa paraang walang kinalaman sa teksto nito, sa layunin nito, sa layunin nito. Nagpasya ang Korte Suprema na bigyan ng bagong kahulugan at layunin ang batas na wala naman at hindi talaga yon ang layunin nito. At ito ay direktang hinira mula sa ilan sa mga mas radikal na pananaw na matatagpuan sa jurisprudence ng Amerika at sa mga akademikong lupon ng Amerika. At makikita mo ng malinaw ang mga koneksyon iyon. At ito ay isang halimbawa kung saan malinaw na nasa panig ng hindi pagpapapasok ng mga BDS activists sa Israel ang sentimiento ng publiko sa Israel. Tama ba? Sa ganitong diwa, ang gobyerno ng Israel ay tapat na, sa tingin ko, ipinapatupad ang karaniwang pananaw ng publiko ng Israel sa ganitong usapin. Ganito ang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema, ganap na labag sa batas at walang batayan sa batas.
na nagdidikta ng pulisiya dahil lang mas gusto ng korte ang pulisiyang iyon. At sa kabila ng malinaw na suporta ng publiko para sa mga aksyon ng gobyerno, kaya si Laura Alcasim ay isang halimbawa. Pwede pa ako magbigay ng isa pang halimbawa tungkol sa mga bihag at kalabang mandirigma. Pero Ilana, sabihin mo kung gusto mong huminto muna ako. Sa tingin ko, kailangan nating huminto muna sandali. At kailangan na rin nating lumipat sa ating huling tanong sa lalong madaling panahon. Kung magagawa natin ito sa 1 minuto, naduda akong kaya. Pero gusto kong marinig yon. Gagawin na lang nating napakaikli kahit napakarami talagang halimbawa. Kaya dapat mong basahin ang libro ko. Hindi ko ginagawa. Maraming halimbawa. Pero may isang batas na ipinasa ng Knesset na nagpapahintulot sa gobyerno. Mamaparaan o isang particular na paraan para harapin ang mga bihag na kinuha ng ating mga kaaway ng mga teroristang organisasyon o kung ano pa man yon. Ang paraang yon ay ang kapangyarihan ng gobyerno ng Israel na ikulong ang mga labag sa batas na kalabang mandirigma. Tama? Pwede naming hulihin, arestuhin at ikulong ang mga tao mula sa Hezbollah, Hamas at iba pang grupo at gamitin silang pantawad sa negosasyon. Pwede naming gamitin sila para sa pagsisikap na mabawi ang mga bihag. Noong kalagitnaan ng dekada 2000 ito, tama ba? Nagsimula ito kay Ronnie Arad, tapos kay Gilad Shalit at iba pa. Ginawa ito ng Knesset, hindi ko na idedetalye pa. Ginawa ito ng Knesset dahil sa ilang desisyon ng Korte Suprema na nilimitahan ang kakayahan ng gobyerno na gawin yon ng walang malinaw na batayang legal. Nang ipasa ng Knesset ang batas, pinayagan nitong arestuhin at ikulong ng gobyerno ang mga kalabang mandirigma bilang pantawad para maibalik ang mga bihag. Balikay ininterpret ng Korte Suprema ng Israel ang batas, kaya halos nawalan nito ng saysay. Halos isinantabi ang malinaw na kagustuhan ng Knesset na bigyan ng kapangyarihan ang gobyerno. Direkta ang may kaugnayan din ito sa atin. At syempre, para sa ngayon, sino ang nakakaalam? Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring naging iba ngayon? Kung masanda sana ang Israel na humarap sa mga kaso ng pagbibihag sa pangkalahatan, o kung ang pagkuha ng bihag ay hindi sana naging gaanong kapaki-pakinabang at kaakit-akit sa mga teroristang organisasyon. Bago ang Oktubre 7, dahil magagamit sana ng gobyerno ang paraang ito na ibinigay rito ng Knesset. Pinawalang bisa yon ng korte ng walang legal na batayan, hindi naman talaga pinawalang bisa. Pasensya na. Sa madaling salita, inalis ng korte ang kahulugan nito ng walang legal na batayan. Ginawa nitong walang saysay ang batas at inalisan ng gobyerno ng kasangkapang iyon. Isa pa itong halimbawa kung saan klaro ang koneksyon sa American activist jurisprudence noong mga nakaraang taon. At makita rin kung paano ito kontra sa natural na damdamin ng publiko. Sige, tapusin natin ito sa mas positibong paraan. Lapag-usapan natin ang positibong papel na ginampanan ng mga ideya ng Amerika at ang ilang pagkakahawig sa kwento ng Amerika noong itinatag ang Israel. Napag-usapan din natin ang mga radikal na pilosopiyang legal na lumitaw o ipinatutupad sa batas ng Amerika at dinala rin sa Israel. At pagkatapos, dahil walang mga istruktural na limitasyon na umiiral sa Estados Unidos, nakalikha ito ng mas makapangyarihang uri ng legal na superstructure. Kasama ang mga nabanggit mong uri ng desisyon. At ngayon, gusto kong maintindihan kung ano ang mga positibong ideya ng Amerika na maaring hindi pa nakakarating sa mainstream dito, na sa tingin mo ay magiging magandang dagdag habang ang Israel, na gusto kong isipin, ay kinukumpleto ang unang yugto ng pagkakatatag nito. Kapag sa wakas ay naupo na tayo at nagkaroon ng umasa ako, alam mo, ng pag-uusap na sana'y mangyari rin kalaunan tungkol sa kung paano makarating sa isang resolusyong may pagkakaisa. Ang mga patakarang nais nating sundin ng lahat sa hinaharap, sa anyuman ng nakasulat na konstitusyon o ibang mekanismo. Anong mga ideya na kailangang narito na wala pa ngayon? Sana may 3 oras pa tayong mapag-usapan ito. Depende kung ilang ulit kang babalik sa podcast. Tama. Siyempre, para maimbitahan ulit ako sa podcast, paikliin ko ang sagot ko. Maraming bagay, pero pag-usapan lang natin ang ilan. At babanggitin ko ang dalawa na medyo maliit at pagkatapos ay dalawa na medyo mas malaki. Siyempre, alam mo, ang Amerika, mula pa sa deklarasyon at konstitusyon hanggang ngayon, ay talagang isang haligi ng mabuting pamahalaan, ng kabutihan, ng isang pambihira at kahangahangang sistema ng pamahalaan, ng kalayaan at demokrasya. May isang napakalaking bagay na kailangang matutunan ng lahat ng bansa mula sa Estados Unidos. Dapat nating ipagdiwang ang ika-250 anibersaryo ng Amerika at ang inspirasyong dala nito sa mundo at kalayaan saan man. Kaya mas particular, may 2 bagay na masasabi kong hindi biro, pero 2 bagay na sana ay ma-adopt ng Israel mula sa jurisprudence ng Amerika,
mula sa tradisyong konstitusyonal ng Amerika. Isa rito ang Ashwander Rules. Hindi ko napapasukan yon, pero si Justice Brandeis ng Korte Suprema ng Amerika ang nag-develop ng serye ng mga tuntunin ng paggalan ng hukuman sa mga halal na kinatawan at kongreso. Minsan ipinaglalaban ito ng Israeli na akademiko, pero kung susundin lang ang mga patakaran kung kailan at paano ibasura ang mga batas, maliit lang ang pagbabago, tama ba? Pangalawa, syempre medyo pabiro kong sinasabi, originalism at textualism, at isang tunay na tapat na pagsubok na ipatupad ang batas ayon sa kung ano talaga ang nakasaad dito. Kaya ng ipinapahiwatig ng kanilang mga salita, ayon sa tunay nitong kasaysayan at kahulugan ng mga salitang ayon. Ito ay isang bagay na sa kasamaang palad ay talagang wala sa Israeli jurisprudence at sa paraan ng pagkilos ng Korte Suprema ng Israel. Kaya alam mo, ang paglipat tungo sa tekstualismo at orihinalismo sa Amerika ay naging isang napakagandang paggunlad. Sana ay unti-unting maisama ng Israel sa kanilang legal na sistema at mga korte at maipatupad ito. Pero hindi yon ang ibig mong sabihin. Sasabihin ko ang dalawang bagay na mahalaga para sa Israel, na tanggapin at gawing inspirasyon mula Amerika. Sandali lang, bago mo gawin yan, gusto ko lang sabihin na bigla akong nagkaroon ng isang imahe at hindi ko maalala kung anong comedy sketch yon kung saan, alam mo, dalawang tao ang nagpapaliwanag kung gaano sila kalapit. At sabi ng isa, oo, tinatapos namin. At ang isa naman ay nagsabi, parang tinatapos namin ang sandwich ng isa't isa. At ang isa pa ay nagsabi, mga sandwich. Tutulungan kita. Galing iyon sa Frozen na kanta. Hindi, ninakaw nila yon. Pero sige, tapusin mo ang sandwich ko. Tatapusin ko na ang sandwich mo ngayon at hindi ito ang unang beses. Una, alam mo, ang konsepto ng gobyerno ay sumusunod sa mga tao. Ibig sabihin, una ang mga tao, kasunod ang kanilang mga karapatan bilang mga individual at bilang isang kolektibong grupo, at saka pa lamang ang gobyerno. At ito ay isang pangunahing ideya, syempre, ng pamahalaan ng Estados Unidos, ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Estados Unidos, at iba pa, na ang gobyerno ay tagapaglingkod ng mga tao, hindi amo ng mga tao. At ito ay isang bagay na napaka-fundamental na talagang kulang sa malawak na diskurso sa Israel, sa pangunahing pag-unawa kung para saan ang gobyerno, kung ano ang dapat nitong gawin, at kung paano ito dapat maglingkod sa atin, at kung paano ito dapat limitahan, at kung paano ito dapat pagdudahan, at kung paano ito dapat bigyan ng hangganan. At ang mga bagay na ito ay talagang kulang sa mga pangunahing prinsipyo ng kaisipang Israeli. Masasabi ko ito sa kanan at sa kaliwa. Sa tingin ko, mas maayos ng kaunti ang kanan tungkol dito sa Israel kaysa sa kaliwa. Pero hindi ko iniisip na wala, ibig kong sabihin, ang problemang ito o ang kakulangang ito ay hindi nakatali sa anumang partikular na kampo o panig ng politika. Idadagdag ko lang, hiwalay man ang issue pero malinaw ang kaugnayan nito. Pero ito ay mas particular. Pero sa tingin ko, may mas mahalaga pang bagay na kailangang mas maintindihan ng Israel ng mas madalian. At iyon ay ang malalim na pagdududa sa mga nagpapatupad ng batas at particular sa kapangyarihan ng Estado. Alam mo, ang kapangyarihan ng Estado. Sa paggamit ng kapangyarihan nito sa karahasan. Tama? Ang mga ahensya ng nagpapatupad ng batas, ang pulisya, ang mga serbisyo ng intelihensya, at iba pa. Sa tradisyonal Amerika, ito ay nagbumumula sa pananaw nito tungkol sa limitadong pamahalaan sa pangkalahatan, pero mas partikular pa, mula rin sa karanasan sa tradisyong Briton at sa iba pang lugar. Malalim ang tradisyon ng Amerika sa pagdududa sa mga nagpapatupad ng batas at sa kapangyarihang pulisya ng pamahalaan, lalo na sa marahas na paggamit laban sa mamamayan. At ito ay isang bagay na, alam mo, palagi kong sinasabi na lumalabas talaga, alam mo, sa Amerika kapag nag-aaral ka ng constitutional law. Una sa lahat ay pinag-aaralan mo ang criminal procedure, tama ba? Ika-4, ika-5 at ika-6 na mga amyenda ay tungkol sa criminal procedure. Kabaliktaran din. Kung nag-aaral ka ng criminal procedure sa Amerika, ang una mo talagang ginagawa ay nag-aaral ng constitutional law. Hindi ganito ang kaso sa Israel. At ang mga Israeli ay hindi agad-agad na nauugnay ang pagkakaroon ng isang malayang lipunan, isang konstitusyonal na lipunan na may limitadong pamahalaan at likas. Mahigpit ang limitasyon sa law enforcement at kung paano nila maaring kontrolin o limitahan ang mga mamamayang Israeli at mga grupo sa lipunang Israeli. Kaya ito ay para maging mas konkreto. Sa tingin ko, malaki ang may tutulong sa Israel kung mas maunawaan nila ang pananaw ng Amerika tungkol sa mga individual na kalayaan at ang pagdududa o ang pangangailangan ng pagbabantay at pagsubaybay sa mga ahensya ng law enforcement. Sa tingin ko, ito ang pinakamalalaking aral na dapat matutunan ng Israel mula sa Amerika ngayon.
At ikaw, idagdag ko lang na sinasabi mo ang mga tagapagtatag o ang pagtatapos ng pagtatatag ng Israel. Sa libro ko, sinabi kong ang Israel noong 1948 ay may mga tagapagtatag, hindi tagapagbalangkas. Siyempre, dahil meron tayong pambihirang grupo ng mga tao na nagtatag ng estadong ito, pero kakaunti lang ang may kaalaman sa pamamahala ng estado at nagkaroon ng pagkakataon na talagang bumuo ng isang sistema tulad ng ginawa ng mga Amerikano. At kaya sang-ayon ako sa iyo na ngayon na ang panahon para sa mga tagapagbalangkas. Ngayon na ang panahon para dumating ang mga tagapagbalangkas. At oo, medyo huli na, pero ngayon na ang panahon para dumating ang mga tagapagbalangkas at buuin ang isang mas ganap na pagkakaisa. Tama ba? At isang mas mabuting sistema ng pamahalaan na magsisilbi sa Israel. At talagang dapat nilang tingnan ng Amerika, kapwa noong panahon ng pagkakatatag nito at sa konstitusyonal na yugto nito. Hanggang ngayon, ika-250 na pagdiriwang ito. Inasahan kong ang forum na nagpapatuloy sa ating sinimulan ay makakatulong sa paghubog ng mga taong sasalo sa misyong iyon. At syempre, tatapusin ko ito sa ika-80 beses na pag-endorso sa iyong libro na talagang dapat basahin ng mga tao. TC Teji Lina.